Ayan, good morning, good morning. So, it's Tuesday morning. It's 5:21 in the morning. Ayan, good morning. Manggigising tayo ng umaga. No, sa umagang kay ganda. No, kumusta po? Ayan, so, dito na naman ang inyong lingkod. I'm Candice and you are watching in Candice Journey. Ayan. So, syempre, nagagalak ako na everyday I'm so happy. Why? Kasi parami ang nafo-fall in love sa ating bee pollen. No? Kasi naman, napakaganda talaga ng effect. At yan, no, huwag ka nang magduda. No? Makita mo lang nga, no, yung auraan natin. No? So, unang-una, syempre, no, napakaganda na yun nga yung magkaroon tayo ng peace, kapayapaan inside. Yan. So napakahirap magkaroon ng kapayapaan, no, kung marami tayong nararamdaman inside and outside. So ayan, napakaganda ng topic natin ngayon. So be fallen in love. Ano ba talaga at ano yung mga ibang benepisyo na meron ang bee pollen? So, bago ang lahat, syempre, inom muna tayo. So, good morning. Good morning sa ating ambassador po, Smart Queen Lopez. Good morning po. Yan, sa sobrang busy ko kahapon, maaga ang tulog. Yan, dahil maaga ang tulog, maaga ang gising. Ayan. So, open na po ang ating conception hub. Yan, DXN dito sa Palengke. Yan, open tayo. 3:30, nandito na tayo. No, grabe, no? Sobrang aga ng tulog, maaga din ang gising. Yan. So, syempre, yan, sa mga user ko ng bee pollen, no? Ay, grabe. Congratulations. Hindi lang kayo, sabi nung isa, nabudol na naman ako. Ito yung budol na napakaganda. No? Ito yung budol na kung saan ikaw yung magbe-benefits. No, imagine mo 10 pesos lang for only 2 tablets, no? 2 tablets only per day, no? Grabe, binibigyan mo ng vitamins and minerals ang katawan mo, especially sa ating mga kababaihan. Kailangan natin to nowadays. Promise, kasi higit kanino man, no? No, sa mga lalaki, ay nako, di ba? Tanungin mo kung sino yung mas stress, ang lalaki o ang babae. Yeah? Mas stress ang mga babae. No? Mas stress. Bakit? Ang daming laman ng isip niyan. Ang daming gustong gawin. No, sa dami ng gustong gawin, minsan pag hindi nagagawa, ayan na si stress. Kaya napakaganda na meron tayong pang supply. Kaya nga food supplement, ito ay magsusupply ng enough nutrients na kailangan natin. Yan, so, ayan. Nagano na ako, di ako mapigilan magsalita. So, syempre, bakit 6? Sabi daw 6. Kasi naman, ito na yung merienda ko buong maghapon. Pero kumakain po ako, ha? Kumakain po ako. Ayan, ito po. 6. So, makikita mo ang effect niyan. Depende dun sa reaction nung katawan natin, kung paano yung pagtanggap niya. No, again, 101%. Napakaganda ng bee pollen. Baka hindi ko hiyang, no. Ito ay hindi siya gamot, no? Ito ay pagkain ng ating katawan, especially sa ating mga kababaihan. Yan. So, shout out ko, partner Leia. Yan. Ay, yung kahapon, meron na naman tayong bagong user. Actually, 2. Everyday, iba-iba yung nadadagdagan yung mga user natin ng bee pollen. Kaya dapat hindi mawalan ng bee pollen ang conception. Yan. Kaya Ate Marie, alam na. No? Alam na. So, ayan. Paborito kong i-promote ang aking bee pollen. Okay? Kasi naman, di ba,
Napakaganda talaga ng effect niyan. At nakikita nyo naman sa auraan natin. No? So, ano ba yung benefits ng bee pollen? Ayan, basahin natin yung ating yan. Kung meron kang ganito at hindi mo nabubuksan, buksan mo na. Kasi dito yung magandang benepisyo ng ating bee pollen. Ang sabi dito, ang bee pollen is anti-aging foods, no? Anti-aging, ibig sabihin pinipigilan nito yung ating pagtanda. Next, no? Panlaban sa stress. No? Totoo po yun, no? Totoo po yun, yung panlaban sa stress mo. Kahit napakagulo na kahit nakaka-stress na yung paligid, no? Kalmante ka lang, relax ka lang. No? Proven ko po yan. Nakakatulong sa atay sa pagpapalabas ng natural human glutathione. Ibig sabihin, tinutulungang palakasin yung ating atay na kung saan magtataka ka bakit habang umiinom ka ng bee pollen, gumaganda at nag-glow yung skin mo. No, kaya nga sabi ko nga dito sa mga suki ko, no, naghahanap ng pampaputi, no. Naku, hindi ako mapapaya. Eto na 'yon, no. No, hindi ako kasi masyadong nakakapag-push ng nasa beauty products tayo, no. Noon hindi talaga ako basta-basta kung ano lang yung hinahanap nila, yun yung ibibigay ko. Kasi nga hindi nga din ako umiinom. Hindi po umiinom ng kung ano-ano. Kasi sabi ko, ang mindset ko noon, ito yung ito na yung skin ko. Malakas naman ako, tama? At masaya ako sa skin ko. Pero, nung napasok ako dito sa food supplement, no, sa DXN, ako, hindi ko napigilan. At syempre nalaman ko, alam ko paano siya ginawa. 100% organic. No, at the same time, talagang pinoseso, nasa proseso na tama. No, kaya nga minsan, no, sabi ko nga ako yata yung mahirap pagbentahan, lalo na sa mga capsule na iniinom kasi alam ko delikado, tama? Pero ngayon, no, yung mga suki ko na naghahanap ng mga pampaputi, no, anti-stress, mag-glow yung skin, nako, 101%. Ito po, ini-endorse ko po sa inyo, 100% proven at tested. Yan. So, pakinggan natin mabuti. Ulitin ko. Ang bee pollen ay nakakatulong na mapigilan yung pagtanda natin. Tatanda tayo, tama? Pero ang good news dito, habang nadadagdagan yung edad natin, yung skin naman natin, tinutulungan niyang mag-glow. Yan. At the same time, panlaban sa stress. Yan. Kaya kung umiinom ka, marami ng testimony dyan. Ako po, isa na po ako testimony dyan na talagang totoo man po, nakaka-relax talaga ang bee pollen. At the same time, nakakatulong sa atay na magpalabas ng natural human glutathione. Tingnan nyo, no, meron pala tayong natural human glutathione. Marami sa atin, especially mga kababaihan, no, naghahanap tayo or bumibili tayo ng glutathione. Di ba may nagpapatusok pa niyan? No, eto hindi mo na kailangan magpatusok. Natural, no? Yung skin natin o yung human body natin ang maglalabas ng natural glow niya. 100% organic, walang chemical. Yan. May lecithin, nagtutunaw ng taba para hindi bumara ang daluyan ng dugo. Grabe, no? Meron din pala siyang lecithin, no? Yung lecithin daw siya yung nagtutunaw ng taba para hindi bumara ang daluyan ng ating dugo. Kaya siguro yung pakiramdam natin pag umiinom tayo ng bee pollen is relax. At the same time, hindi ka high blood. No, kasi nga walang pagbara, inaayos niya na yung pagbara. Yan, isa sa mga sangkap ng bee pollen. Yan. Pampababa ng timbang.
pag sinabayan ng tamang ehersisyo. Yan, proven tested ko din po yan. Actually, ang pagkain ko ganun pa din, no? Madami yung kanin talaga, no? Pero sa araw-araw na pag-take mo ng bee pollen, automatic, no? Lahat ng excess, lahat ng sobra na kinain mo, ilalabas niya naturally. Subukan mo, nang maramdaman mo, nang ma-experience mo. Napakaganda ng bee pollen, promise, no? Ano pa? Malakas magpataas ng enerhiya. Yes, active ka. You are active, no? Ang dami mong gustong gawin at nagagawa mo siya, nagiging produktibo ka, no? So yan yung dulot ng bee pollen, no? At the same time, meron pa akong isang meron akong user ng bee pollen, siya, malusog talaga siya. Tapos unang muna uminom siya ng coffee, no? Coffee yung iniinom niya. Tapos, okay yung coffee sa kanya. Pero yun nga, nung nakita niya yung video ko, sabi ko, anti-stress siya, no, nakaka-glow siya ng skin, at hindi talaga nagsasag. Yung isang nakita ko noon, yung hindi ka nagsasag yung balat natin, na, di ba? Usually, kapag naglulus tayo ng weight, no, pansinin mo, lalo na pag hindi ka nakain, masakit yung ulo, naihilo, no, may eye bag, tama? Pero sa bee pollen, grabe ang ganda ng reaction niya, no? Dito, nababawasan yung timbang mo, nag-glow yung skin mo, hindi ka sag, firm yung pagkapayat. Kasi bakit? It's natural. Ilalabas ng katawan mo yung mga hindi karapat-dapat dyan, yung mga sobra. Sabi nga, meron siyang sangkap na adaptogen. Yan. So, yan ang isa sa mga napakaganda sa ating food supplement, no? Especially the Ganoderma. Meron silang adaptogen. Kung ano yung sobra, naturally, ilalabas yan sa pamamagitan ng pawis, pag-ihi, pagdumi. No, pag uminom ka ng bee pollen, isa sa mga napansin ko sa bee pollen, pagpapawisan ka. At the same time, ihi ka ng ihi. No, ihi ka ng ihi, ilalabas niya talaga yung mga excess waters. So, anong gagawin natin? Pag ihi ka ng ihi, palitan mo ng tubig, hindi ng Coke, hindi ng juice. No? Kung juice naman, dapat lemon shea para organic pa rin. No? Always remember, yan yung mga ibang mararamdaman natin. So again, napakaganda ng ating bee pollen. Bee pollen in love every day. Why? Ito kasi yung isa ito sa mga kailangan natin, no, na mag-sustain ng enough nutrients, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Sobrang busy na natin. Ang dami nating iniisip paggising pa lang sa umaga. Tama? Ang dami nating aasikasuhin. Yan. So, whether we like it or not, tayong mga mami, mauubusan tayo. Hindi tayo si superhuman. No? Tayo ay tao din na uubusan. So, kailangan kung inaalagaan natin yung mga mahal natin sa buhay, inaalagaan natin yung ating pamilya, dapat unahin din nating alagaan ang ating sarili sa paanong paraan, no? Dapat alamin mo kung ano yung kailangan ng katawan mo. No, ako po, bago ko nakilala ang DXN, napaka-busy ko, no. Naghahabol ako ng oras, no. Kulang ako sa tulog. At the same time, yung pagkain ko, no, hindi ko din nababantayan. Basta ang importante, may makain kami at magsakto yung halagang meron ako. No. Hindi ko napansin, yung katawan ko pala, punong-puno na ng mga toxic. Diyan na nag-umpisa yung maraming nararamdaman. No? So, once na marami kang nararamdaman, maraming basura sa iyong katawan,
No, hindi mo napapansin kahit ayaw mong magalit, nagagalit ka kaagad. Kahit ayaw mong mainis, naiinis ka kaagad. Why? Kasi nga meron tayong basura sa loob ng ating katawan. Nahihirapan tayong mag-function ng maayos. So ang good news, once you take in charge in yourself, inalagaan mo yung sarili mo sa paanong paraan. Tayong mga mami, makinig, makinig. Pag inalagaan natin yung sarili natin, binigyan natin ng time, dapat may me time. Hindi there's time always. Dapat may me time. Pag inalagaan natin ng mabuti yung ating sarili at naglaan tayo ng oras para alagaan yung ating sarili, magiging mas maayos ang ating pag-aalaga sa ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat alagaan natin ang sarili sa pamamagitan ng paanong paraan. Unang-una dapat yung physical body natin. Alagaan natin yung physical, itong outside. Siyempre, panatiliing maganda yung aura natin. Dapat yung ngiti natin sa ating pamilya is nandoon. Siyempre naman, sino ba naman ang matutuwang mister? Nakita niya yung asawa niya nakasimangot. So dapat alagaan natin outside yung ating sarili. At sino naman ang matutuwang mga anak kung ang nanay nila ay losyang, kung ang nanay nila is hindi nakikita. So ibig sabihin kung ano yung nakikita sa atin, gagayain din at maaring gayain ng mga anak natin. Kaya tayong mga mami, we are the model of our family. Okay? Pangalawa, yung physical yon, emotional. Tayong mga mami, tayo yung nagpapalakas madalas ng kalooban ng ating pamilya. Tayo yung nagbibigay inspirasyon, sa atin humuhugot ng lakas emotionally yung ating mga mahal sa buhay. Pero what if mauubusan tayo? Akala natin kaya natin. Darating ang araw, mauubusan ka din. Darating yung araw, pigang-piga ka na. Darating yung araw, parang hindi mo na kayang magsalita kasi nga naubusan ka na. So, paano nga paraan? So, dapat yung emotional natin, alam natin kung paano mapunuan yun kasi bigay tayo ng bigay. Dapat meron tayong time for ourselves, yung tahimik na lugar, meditation, mag-meditate tayo, dapat meron tayong ganon, meditation. Ano ba yung nangyari sa buong maghapon? Ano ba yung pwede ko pang i-improve, Manood ka ng mga motivation na video. Ang dami dyan sa YouTube. At the same time, dapat meron kang mentor. Meron kang masasabihan doon sa mga nararamdaman mo. Kasi minsan kapag hindi, wala, ikinukwento mo siya sa maling tao, maling lugar. Imbis na mapa-okay ka or maging maayos yung pakiramdam mo, mas lalong lalaki ang gulo or yung emotion mo lalong babagsak. Malungkot ka, pagod na kausap mo yung kumari mo, pagod na pagod din. Parehas na kayong pagod. Pero ang good news, manap ka ng mentor mo, ng isang kaibigan mo na kung saan makikinig sa'yo, hindi magiging bias at sasabihin niya kung ano yung kakulangan mo at ano yung kailangan mo. Para yung emotional natin, yung emotion natin is mapalitan. Sino-sino ba yung mga example na pwede nating hingan? Andyan yung nanay natin. Dapat wala tayong ibang best friend kundi yung nanay. Kasi yung nanay natin, yan ang makakatulong. Pero syempre mga mommies, dapat we create an nature sa ating mga anak na kapag pumunta sila sa'yo, kaibigan ka nila. Na hindi natin sila i-judge. Na kahit anong sabihin nila, na willing tayong makinig.
willing tayong makinig sa kanilang sasabihin, no? At sa mga anak naman, dapat huwag kalimutan na kahit na parang ang bait-bait ng nanay mo, kaibigan mo na siya, dapat always remember the respect, the value, the love ay dapat manatili sa nanay mo yun. No, don't forget na wag mawala ang respeto at pagpapahalaga mo sa nanay mo. Even though nakikipag-jamming yung nanay mo sa'yo. Kasi why? Baka hindi mo mapansin. Ikaw, sumbong ka lang ng sumbong kay nanay mo. No? Si nanay mo absorb lang ng absorb, pero hindi mo na pala napapansin. Sometimes di mo man naitanong yung nanay mo, Mami, kumusta ka na? Thank you, Mami, ha? Thank you sa pag-advise mo sa akin. Ikaw, kumusta ka naman? So always remember, no, mga anak, no? Huwag kalimutan yung respect and value sa iyong nanay kasi napaka-importante yan. Yan yung pangalawang utos na may kalakip na pangako. No? So, again, physical, emotion. No? Sino pa yung mga kailangan nating mother, tapos mentor, no, sa ating negosyo. Example, kung sa trabaho, no, yung boss mo, pero dapat titingnan mo, ha, kung mapagkakatiwalaan at worth it bang sabihan siya. So kailangan meron tayong mabibigyan ng masisharean ng emotion natin, lalo na nababagsak yung emotion natin, no. Yan ang importante, dapat may mentor, meron tong guidance. Siyempre, unang-una si Lord. Sa Kanya mo unang isumbong. Siya kasi yung nakakaunawa. Sometimes nakakalimutan natin, di ba? Unang pinupuntahan natin si kumare, si kumpare, si ate. No? Pero unang-una dapat sumbungan natin kapag bagsak na bagsak tayo ng ating Ama. Yan. Physically, emotionally, spiritually. Yun yung spiritually, no? Si Lord. Huwag kakalimutan, napaka-importante. At syempre, babaran mo din ang yung sarili ng salita niya. Hindi lang puro motivational sa labas. Dapat balanse. Okay? Kasi bakit ko naman po sinishare ito? Nowadays, sa Facebook, ang daming nakapost na stress, depression, anxiety. Yan ang number 1 na problema ng mga kababaihan. Kapag hindi na nila nakaya yung mga stress, mga kaguluhan sa family, sa paligid, na bumababa yung kanilang self-esteem. So, dyan na yan, no? Dyan na yun, yung nasisira na yung disposition nila. So, anong gagawin? Be fallen in love. Promise, no? We need an enough nutrients sa body natin. Kasi once na ang toxin nag-overflow sa body natin, whether we like it or not, persisirain talaga yung mindset, yung isip natin. So, kailangan meron tayong supply ng enough nutrients. Siyempre, kasama ang ating Lingxi coffee. And that is for physical and for inside. How about the inside? The inner. No, the inner. Yan nga po. Don't forget your spiritual. Huwag mo suluhin. No? Always remember, ang stress, kaakibat na natin yan. Nasa atin na yan. Pero kapag ang stress, sinolo mo, mauuwi yan sa depression, anxiety. Pero, once ang stress, no, hindi mo sinolo, nagpatulong ka una kay Ama, kay Lord Jesus Christ, I promise, ang kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao kahit gulong-gulo na ang paligid mo, you can smile and share pa rin to others even though ikaw ay dumadaan sa challenge. Yan ang isa sa mga sikreto, no, na pwede nating maibahagi. And I love to share with you kasi yan nga, ako po talaga gustong-gusto kong ma-share sa kababaihan kasi isa rin po ako sa low. Alam mo, yung esteem natin, yung confident natin sa sarili natin, mababa. Ako po yun. Pero thanks God, no? I thanks God. Unang-una si Lord, no?
si Lord. And then dun sa mga taong pinakilala niya sa akin, no, pinapahintulutan niyang makilala sa akin para tumaas yung aking self-esteem na hindi ako ito na meron pa akong i-improve. We need to self-growth development. Magkaroon tayo ng self-growth development. Kasi bakit? Lalong-lalo na sa mga kababaihan. Kasi maraming nakatingin sa atin. Maraming umaasa sa atin na kailangan palakasin ng ating sarili. Okay? So I hope, no? At yan, dahil yan sa DXN. Thanks God talaga sa DXN. Why? DXN is not benta-benta lang ng kape. Hindi to benta-benta lang. Hindi lang ito selling-selling lang. Ang DXN ay tumutulong sa bawat tao na paano niya mapaunlad ang sarili niya. Unang-una sa kalusugan. The priority of DXN company is to promote health, wealth, and happiness. Naniniwala si Dr. Lim Xiaojin na once ang tao malakas, malusog, he can create or she can create money na kailangan niya at susunod na yung happiness. Why? Malusog ka eh. Malakas ka, wala ka nararamdaman. And sa kalusugan mo, nakakatulong ka. Nakakatulong ka sa tao. Kaya always remember, ang DXN is hindi kape-kape lang, hindi benta-benta lang, malalim. Ito ay to promote health, wealth, and happiness. And through promote helping people. Helping people. Tulungan yung mga tao, lalong-lalo na sa may karamdaman. No? Lalo, ako po natulungan ako ng DXN. Marami akong nararamdaman sa katawan, physical, emotional. No, and I thanks God for this company DXN na isa ako sa mga nakatulong. And kaya nga ako nandito ngayon sa inyong harapan. To promote health, wealth, and happiness. O wag kang mainip. Huwag kang mainip kung hanggang ngayon, kung yung wealth mo is kulang pa rin. Asa process tayo. Ang importante, malusog tayo ngayon. I hope nakapag-share tayo ng inspiration, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Always remember, babae ka. Mahalaga ka. Hindi ka babae lang. This is Candice Journey and thank you for watching.